Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Cunha, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay hindi sa issue ng pagtanggal ng PNP ng 75 police security ng OVP or Office of the Vice President Sara Duterte or fair security para sa ating OVP. Ang PNP ay nag-iwan pa rin ng 35 security personnel sa ating OVP at ang magsisecure ng kanyang security ay ang PSG o Presidential Security Guard. Ayos lang di umano ayon sa ating Vice President Sara Duterte at hindi naman ito makaka-apekto sa kanyang mandato o trabaho. Ayon sa ating PNP Chief General Marbil ay kinukulang di umano ang police personnel ng ating PNP, partikular sa nangyayaring SONA 2024 kung kaya kailangan ng mga pulis na naglingkod sa ating mga streets. So yan. Kaya anong panahon nung SONA doon nagsimulang bawasan siya ng 75 escort ng ating Vice President at kailangan din yung manunong ang ating kapulisan sa paglilingkod sa streets para kung saan kinukulang na sila ng mga kapulisan personnel para magsilbi sa bayan. So maliban dito ay sinalanta ng malawakang pagbaha ang ating bansa mula sa NCR at karatig lalawigan at maging sa iba't ibang parte ng Luzon. So maraming nasa evacuation centers at nangangailangan ng tulong ng ating pamahalaan at ating mga kababayan. So ang ating pamahalaan naman ay handa at patuloy na nakantabay sa iba't ibang serbisyo sa ganitong sakuna. Inatasan na ng ating Pangulo Marcos ang lahat ng ahensya at ang lahat ng ahensya ay aktibong ginagawa ang kanilang trabaho mula DSWD at iba't ibang ahensya at opisina mula lokal na pamahalaan. So, at ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatang bantao. At sa issue ito ng pagtatanggal ng police security ng ating OVP ay we hope ay naging fair ang ating PNP dito at pamahalaan sa kanilang ginawa sa ating Vice Presidente na ilagay sa iba't ibang area na kailangan di umano ng ating mga pulis na naka-escort o assign dito sa ating OVP. So sana naging fair yung ating PNP o ang ating pamahalaan kay VP Sara hindi doon sa pagtatanggal ng kanyang police security. So sana ay kailangan din niya ng seguridad sapagkat ang kanyang opisina ay hindi basta mangarangin yung opisina, hindi siya ay Vice Presidente. So we hope naging fair ang ating PNP dito at ang ating Pangulong Marcos na tanggalan ng security ang OVP. So we hope ang PSG ay makapag-secure sa kanya ng lubos kaysa sa naalis na PNP personnel sa kanya security. Sapagkat dapat at least kalahating police security force ng 106 ang inalis at hindi na malaking portion ang gawin na lamang at malaking portion yung tinanggal. So dapat sana kalahati na lang yung tinanggal sa kanya kung kailangan talaga ng PNP yun. Pero sa tingin natin siguro dapat at least yun ang gawin na lamang siguro ng PSG ay i-replenish ang daming ito at dagdagan pa ang OVP ay hindi pangkaraniwang opisina na parang opisina din ng Pangulo na dapat mabantayan ng maraming security. So, sana yung ating Pangulo ay
damihan na lang niya ng PSG o Police Security Guard yung ating OBP. So, pabigyan na lang niya ng maraming PSG yun. Replenish niya yung natanggal na 75. So palitan niya ng maraming PSG para ma-secure yung opisina ng OBP. So sana ay maging fair siya kay BP Sara para naman siya ay maprotektahan sa kanyang opisina in case of any terrorism or any threats to his life. Yan. So kung saan marami rin siyang trabaho bilang BP para mabandayan siya. So sa ibang issue naman ay itong malawakang pinsala ng bagyo na pagbaha at iba't ibang perwisyon ito sa bansa mula NCR at Luzon ay magawan agad ng pag-restore ng ating pamahalaan at matulungan ng libre ang mga nasalanta. So yung ating OBP, pangunahing trabaho niyan, yung social services. So dito sa malawakang pinsala nito ay ang ating OBP ay nagsagawa na rin ng kanyang hakbangin para matulungan yung mga biktima. Yan, ang malawakang bahan na yan. Gayon din ay ang ating Pangulo ay ang ating VP at Presidente ay inassure ang paghahatid ng tuloy-tuloy na tulong sa mga nasalanta, and we hope restore agad ang mga pinsala in public and private sector. So yun, pareha sila na yung sa kanilang tungkulin ay kanilang inalalaan at pinag-ibayo yung pilos ng mga ahensya para matulungan yung mga nasalanta, mabigyan ng relief, may bangon, etc. mula sa evacuation center. Siyempre kailangan at yun ay kanilang tinugon ng ating BP at saka ng Pangulong Marcos. Yan. So we pray sa tulong ng Banal na Santa Maria na makalinga ng Diyos mula Panginoon Jesucristo at protektahan sa epekto ng pagbaha at sakunang ito na nanalasa sa bansa ang mga nasalanta at mamayang Pilipino at makabangon muli at makapag-start ng kanilang pamumuhay. So dalangin natin na mapangalagaan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at ng Banal Santa Maria yung mga ang sambayan ng Pilipino mula doon sa mga nasalanta ng bagyo, ng pagbaha, at sila ay may bangon muli, mabigyan sila ng pag-asa to restore at madali ma-restore ng government natin yung ating nasalanta na yan at makapag-ibayo pa ng kanilang pamamahala para magkaroon ng measures para sa mga darating pang mga ganyang klase ng mga pagbaha. Yan. At ginagawa na nga ng ating pamahalaan niya ngayon ang iba't ibang pag-check at measures na gagawin sa mga darating pang panahon, hinggil doon sa ginagawa ng mga nagawa na mga measures kagaya ng flood control project para maharap yung mga baha na ganyan sa tuwing babagyo. So talagang dapat na mapagtuunan nung ating pamahalaan yan at ng lipunan ng Pilipino yung atong ating climate change na kung saan tayo ay mayroon 25 typhoon na maaaring manalasa sa ating bansa yearly. So ngayon ay because of the global warming pinalalakas yan 25 na yan. So mabuti hindi lahat yan pumapasok sa bansa ng sobrang malalakas. Yung iba ay mga mababang signal pero nagdudulot ng mga ulan. Itong Karina hindi nga naglandfall yan. Hinilan niya lang yung habagat kaya umulan ng malakas o magkaroon ng malakas na mga pagulan. Pero kung naglandfall yan, lalo ng malakas na sakunayan. So kaya yung ating pamahalaan ay kinakailangan ng mahusay na pag-aaral para magkaroon ng extraordinary na pagharap o pag-mitigate at dito sa sinasabing global warming o climate change. Kung paano, halimbawa, yung malalakas na bagyo, ano yung gagawin? Kaya ng mega dike, pagdadagdag nga ng mga flood control doon sa halimbawa Metro Manila o iba ibang parte ng bansa
na kung saan nagkakaroon ng malawakan o malalim na pagbaha, pwede sala ng tao at ng mga ari-arian, especially mga business or agri production. So kaya na kailangan talagang pinag-aanohan dahil hindi lang private na ari-arian yung nasasalanta o buhay. Siyempre maging yung mga negosyo rin na nagpapainom, nabibili natin sa tindahan na nasasalanta. So yun. Kaya dapat ay kapagtuunan niya, lalo especially Metro Manila na kung saan ay sentro ng kalakalan. So hindi lang yung private doon ang nasasalanta ron, kundi syempre yung sentro ng kalakal doon at mga paaralan, etc. Commercial area yung Metro Manila. May mga manufacturing din doon, lalo na yung mga kalapitan doon. So kung naapektuhan ng bahayan, apektado yung ekonomiya. So kaya dapat yung global warming o climate change, nakaharap tayo sa extraordinary na pag-harap kagaya ng super typhoon. So kung yung dati nabuhukay ka lang para magkaroon ng flood control, halimbawa sa Manggahan, ngayon ang ginawa nila, naglagay din sila ng mega dike doon. So ibig sabihin mas nagkaroon ng extraordinary na pagharap, lalo na ngayon kung lalagyan nila ng mega dike. Kasi yung hindi lang ba sa naglagay ng lanado na yung flood control, kundi nilagyan din nila na parang pader yung dike para hindi lumampas doon yung tubig. So ngayon ang problema yun, di ba? Paano naman dadaloy doon sa flood control, ano na yun, yung mga tubig na nanggagaling doon sa syudad. Usually kasi di ba may mga estero yan, may mga kanal, at may iba pang ginagawang daluyan ng tubig yan para doon dumaloy sa yung malalaking flood control kagaya doon sa Manggahan. Ngayon, barado palagi yan ng mga basura, mga iba't ibang mga etc. So kaya yung syudad mataas yung tubig, mabagal siyang matutuyo at aagos doon sa flood control na malaking ginagawa nila ng mga lanayon papuntang dagat. Kaya ang nangyayari, mataas yung baha doon sa mga lugar na kasama mababa sa Metro Manila, Quezon City, ganyan, all over Metro Manila, Valenzuela. Kaya yun. Kaya dapat ay pag-usahin ng ating pamahalaan yung flood control dyan. At yung mamamayan, makiisa sila na hindi sila sa garbage management, na yung mga basura nila hindi bumabara doon sa mga kanal para yun ay hindi nakakabagal ng paglusot ng mga tubig. Halimbawa doon sa kalsada, di ba mayroong mga kanal yun sa tabi, pag bumaba doon pupunta yun. Kaya pag mapupunan mo doon sa kalsada, ang taas ng tubig kasi hindi na kaya yung kanal puno ng basura, hindi umaagos ng tuloy-tuloy doon sa mga sa kung saan dapat tuluyan yun, di ba? Lumad sa estero, mga ganon. And usually kapag kung ikaw ay nasa Sampaloc, Metro Manila, so doon sa sa malapit sa Malacanang, diyan sa mga U-belt, so makikita mo yung mga estero doon marami. Pupunta lang pupunta lang o sa Metro Mac, makikita pupunta lang nung Pasig River. So hindi na tutuloy-tuloy yun dahil nga sa puro basura yun. O yung iba yung mga maliliit na mga kanal doon. Hindi lang naman kasi bahay lang yung natutuloy-tuloy doon sa mga kanal doon. Diba, maliligo ka, hugas ka ng pinag, tutuloy yun, tapos tutuloy doon sa estero. Yung iba kasi, meron kasing iba, magkaiba kasi ng kanal yung ganyan yung sa yung halimbawa tinutuloyan ng dumi ng tao, meron din yan maliban din kasi yung tumutuloy-tuloy doon sa sa ilog, kundi meron talagang tinutuloyan yun ng mga iba pang mga kanal, yung ganun. So yung iba talagang doon diretso sa ilog, yung mga galing bahay, pero merong daloy ng tubig ng ulan sa kanal, doon tutuloy. Pag puno ng basura yun, hindi agad natuloy. So kaya lalaki yung tubig doon sa loob ng Metro Manila, nakukulong doon. So yun, muli sana ay
maresolba yan ng pamahalaan at yung ating BP Sara ay masecure din yung kanyang yung kanyang opisina ng ating PNC. So ngayon ay maliwanagan ni Bandara Santa Maria at gumamay sa ating lahat mula pamahalaan at aming Pilipino at yung pamahalaan mamahala ng matuwid, mabuti, tugunin yung karapatan at magpayuran ng patas ng hustisya, iwasan yung korupsyon at ang abuso. Mamamayan, suportahan yung pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen at paglaban sa pamahalaan, kundi suportahan yung pamahalaan at ihayag ng mabuti yung mga hinaing para lalong gumanda yung mamamahala at suportahan yung pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad at makapamanampalataya tayo ng tubo sa ating mga Panginoon. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana labang sa bonus naman ng critics, promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa video. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.